2 araw nakakonfine si Rio sa ospital. Under observation pa rin siya. Ramdam kong galit si Zenon sa akin dahil hindi niya ako masyadong pinapansin. Minsan, nainis ako sa kanya dahil siya pa itong may ganang magalit ay siya naman itong may kasalanan. Naiintindihan kong galit siya dahil itinago kong anak niya sa kanya. Pero I have my reason naman. Hindi niya ako masisisi. Galing ako sa cafeteria kanina dito sa ospital. Akmang papasok na ako sa kwarto, nainuko pa ni Rio nang marinig ko silang nag-uusap dalawa. Zenon was busy peeling off the apple while talking to Rio. And Rio was playing with his toy that Zenon gave. "You like it?" Tanong ni Zenon. Rio smiled widely. "Yes, Tito. Very much." Umisi si Zenon at ginulang buhok ni Rio. "I have lots of them in my house. I want to bring you there." Dagdag pa niya. Nabuhayan si Rio ngunit nawala rin agad. Napansin naman yun ng ama. "Why, buddy? Gusto ko pong sumama sa inyo. Pero ayokong iwanan si mama. Stay na lang ako dito. She's the only thing that I have," sabi niya. That touched my heart. My son always thought of me. Natahimik saglit sila. Muling nagsalita si Zenon at nagtanong, "Rio, can I ask a question? If you don't mind." Tanong niya sa bata. "Sure, Tito." Hanggang ngayon, hindi pa alam ni Rio na si Zenon ang tatay niya, kaya Tito pa rin ang tawag niya dito. "About your dad, do you miss him?" Hindi nakasagot si Rio. Hindi agad sumagot ang anak ko. Ay tinigil lang nito ang pinaglalaroan. I'm sorry if I asked that. Sa totoo lang po, namimiss ko si Papa. Gusto kong maramdaman ang magkaroon ng Papa. I am always bullied at school because I have no father. Kaya gusto kong magkaroon ng ama. Minsan po, gusto kong tanungin si Mama kung asan ang Papa ko. Pero ayokong magalit sa akin si Mama ko. Parang dinadaganan ng malalaking bato ang puso ko habang pinapakinggan si Rio. He's too open to Zenon. Hindi ko alam na ganyan pala ang nararamdaman niya sa pagkakalayo namin ng ama niya. Si Rio palang nahihirapan. Naaawa ako sa anak ko. I never seen him. I want to know him and ask him why did he leave me. Hindi niya ba ako gusto? Nakita kong nanubig ang mata ni Zenon. Binitawan niya ang apple at tinignan si Rio. "You want to know him?" "Badly," Rio muttered. Hinawakan ni Zenon ang kamay ni Rio. Nagtatakang tinignan siya ni Rio. "Rio, I'm your father." Zenon said dramatically. His tears were forming. Kasabay ng pagkasabi ni Zenon nun ay ang pagtulo ng luha ni Rio, but his eyes were emotionless. "I'm sorry. If ngayon lang ako, I never knew that I have a son. At ikaw yon. I'm sorry, son." Doon na umiyak si Zenon. Sunod-sunod na tumulo ang kanyang luha. Kinabig niya si Rio at niyakap ng mahigpit. Nakita ako ni Rio na nakasilip sa may pintuan. Umiiyak na rin ako, kaya tuluyan na nga akong pumasok. "Ma, totoo po ba na siya ang tatay ko?" Tanong sa akin ni Rio na umiiyak na rin. Kinagat ko ang aking labi at tumango. Lumakas ang iyak ni Rio at niyakap ng mahigpit si Zenon. "I waited for you. Bakit ngayon ka lang?" Napakasakit sa akin na makita si Rio nang ganyan. I've seen him a strong boy, pero sa pagkakataong ito, naisip ko na napakasama kong ina. Hindi ko naisip na he needs his father, that he's longing for his father. As much as he wants to know his father, iniisip niya pa rin ang nararamdaman ko. He didn't know the true story, but I want to give him the time to know Zenon. After all, siya ang tatay niya. "I'm sorry, Rio. I'm sorry, anak. Hindi ko alam." Basag ang boses ni Zenon habang sinasambit yon. Pagkatapos ng madamdaming tagpo, nagkaroon na rin sila ng closure. Kinabukasan ay inuwi na namin si Rio sa rest house ni Magnus. Hanggang sa rest house ay sinusulit pa rin nila ang kanilang oras para sa isa't isa. Mas gusto pa sana ni Zenon na doon na lang sa resort kami manuluyan pansamantala.
But Rio and I prefer the stress house. Dadalhin ko si Rio sa Manila. Biglang sabi ni Sinon habang nandito kami sa kwarto namin ni Rio. Tanging pinagmamasdan lang namin ang anak namin habang natutulog. Hindi mo pwedeng gawin sa akin yan. Gusto kong magtaas ng boses, pero takot akong magising si Rio. I'm still mad at you, Oceania, for what you've done. Ngayon, maybe it's time for me to be with my child. Katagal mo siyang itinago sa akin. Oceania, I can give him the life that he truly deserves. Well, the feeling is mutual naman. Akala niya siguro pwede niya nang gawin lahat ang gusto niya. Dahil may atraso ako sa kanya. Galit din ako sa kanya. Paano naman ako? Ay di sasama kita. Inirapan ko siya. No way. Hindi ako alis dito. Kumunot ang kilay ni Sinon at tiningnan ako ng nanguhusgang tingin. Bakit Oceana? May dapat ka pa bang balikan dito? Kaya naman siguro ayaw mo sumama sa akin dahil ayaw mong iwan yung Magnus mo. Nanggalaiti ako dahil sa pamimintang niya. Oo nga't may gusto sa akin si Magnus. Pero tanging kaibigan lang ang turing ko sa kanya at naiintindihan niya naman yon. Bigla na lang siyang umirap. Well, bagay naman kayo. A bank owner and the person who works on the bank. What a good couple. Ano ba sinasabi mo? Hindi ko napigilan ang inis ko dahil sa pamimintang niya. Nakalimutan mo na ba? Ang accountant ay para sa abogado lang. Huli na nang mapagtanto kong sinabi ko. Nasabi ko lang naman yon dahil sa inis ko sa kanya. Nang tingnan ko ang mukha niya, namumula na ito dahil sa pagpipigil niya ng tawa. The same as me. Namumula na rin ako sa hiya. Bakit ko ba kasi nasabi yon? Exactly my dear, exactly. Natatawa niyang sabi bilang pang-aasar sa akin. Che? Sabi ko at iniwan na siya doon. Dumiretso na lang ako sa kusina para doon ilabas ang inis. Pinapahamak ko lang ang sarili ko. Goodness. Oceana's points of view. Magnus, I really appreciate what you've done for us. Utang na loob ko lahat yun sa'yo. Thank you for being a good father to Rio. Hindi ko makakalimutan ang mga kabutihan na nagawa mo para sa amin. Sabi ko, nandito pa kami sa isla. Oras na para umuwi ako sa amin. But before that, nagpaalam muna ako kay Magnus. Buti na rin siguro to para makapagsimula si Magnus ng bagong buhay. Hindi niya na kami kailangang alalahanin pa. He can meet new people and doesn't worry about us anymore. Tunay siya kaibigan and a great helping hand. Alam kong naging pabigat kami sa kanya. Hindi man niya sabihin, ay naging responsibilidad niya kami. He spent half of his life taking care of us. And I always be grateful to him for that. Nanubig ang mata ni Magnus habang pinapakinggan ang sinasabi ko. Masakit ito sa kanya dahil sa loob ng 5 taon na magkasama kami, itinuring na niya kaming pamilya. I know that this day would come, but still, nasasaktan pa rin ako. Hindi ko inakala na mawawala kayo sa akin. Tatanggapin ko na lang. Because of the first place, you are not mine anyways. Sabi niya, pinahid niya mga luhang bumara sa mata at pilit ng umiti. Nagkibit balikat siya at nakangiti akong tiningnan. Then, he offered his arms. Can I hug you for the last time, Oceana? Tanong niya. Ngumiti ako tinanggap ang yakap niya. He hugged me very tightly. Hindi naman itong huli naming pagkikita. Alam kong magkikita kaming muli. Ang kaibahan lang ay wala na kami sa poder niya. I hope you can find a woman who will truly love you, Magnus. You're a great person. Sana magkaroon ka na rin ng pamilya. Thank you for everything. Nagtagal ang pagyayakapan namin, Sinon. We really savored the time left for us. Not until someone cleared his throat behind us. Napabitaw na lang kami sa pagkakayakap. I guess that was enough. Aalis na kami, sabi nito. Kahit kailan talaga panira itong lalaking to. Tiningnan ko siya at inirapan lang. Oceana, can I talk to Magnus? Please excuse us for a while. Dagdag pa nito. Gaya ng sinabi niya, iniwanan ko sila. Ngunit bago pa man ako makaalis, ay pasimple akong binulungan ni Sinon. Makayakap ka naman. Sabi nito,
Inirapan ko na lang siya at pasimpleng kinurot ang kanyang tagiliran na talagang nagpadaing sa kanya. Deserve niya yon. After a while, nilisan na rin namin ang isla ng Santa Monica. The island who witnessed my suffering, pain, and growth. I met a lot of good people. Hindi ko naramdaman na iba ako. I didn't hear any judgment from them. They welcomed me as a family. I promise, babalik ako dito. At habang pasakay kami sa yate na Senon, napakasaya ni Rio kasama niya. Naglalaro sila dito sa yate na para bang playground nila ito. Tinuruan niya pa nga si Rio on how to maneuver the wheel. Makalipas ng ilang oras na biyahe, nakarating na rin kami sa port. Dinala kami ni Senon sa bahay namin noon. Walang nag-iba. Ganoon pa rin. There's a part of me who misses this house. Matagal din akong nanirahan dito. This is the house who witnessed my love for Senon before. Hindi pa rin nawalang pagmamahal ko sa kanya. Pero ngayon, iba na. Nag-iba na ang lahat. May anak man kami pero wala na kaming dalawa. Tanging si Rio na lang ang dahilan kung bakit ko pa siya hinaharap ngayon. Nasa front yard kami ngayon. Busy ang mag-ama ko sa pag-garden. Habang ako, nakaupo lang sa upuan na nandito sa garden, nagawa sa metal. Maya-maya parang nagbulungan silang dalawa. Pagkatapos ay binigyan na si Rio ng isang kulay puting rosas. Tumakbo si Rio sa akin at ibinigay sa akin ang puting rosas. Ma, it's a gift from Papa. Nakangiting sabi nito. Sinubukan kong pigilan ang ngiti, pero kumawala talaga ito sa bibig ko. Tiningnan ko sa Senon, ngunit muntik nang malaglag ang puso ko nang kumindat ito sa akin. Ayokong magmura pero napamura ako dahil ang gwapo niya talaga. Nakaputing polo siya at pawis na ang noon nito. Hindi lang panahon ng mainit, kundi pati ang katawan ko. Tinanggap ko ang rosas. May binulong din ako kay Rio. Natawa si Rio sa ibinulong ko. Do I need to say that to Papa? Natatawang tanong ni Rio sa akin. Akala niya siguro nagbibiro ako. I chuckled and nodded afterwards. Tiningnan ni Rio ang kanyang ama na nakatingin sa amin. Papa, pangit ka raw po sabi ni Mama. Tawang-tawa ako nang isinigaw yun ni Rio. Senon's face crumpled. Nakita ko na lang na lumalapit na siya sa direksyon namin. Run Mama, Papa will catch you, sigaw ni Rio. Hindi ako tumakbo. Rio might be joking. Ngunit naalarma ako nang tumatakbo na si Senon patungo sa amin. Kaya habang hindi pa siya nakakarating sa direksyon namin, tumayo na ako sa kinaupuan ko at kumaripas ng takbo. Tama nga si Rio. Nang makitang tumatakbo ako ay sinundan ako ni Senon. Napasigaw ako dahil muntik na akong madakip ni Senon para kaming mga bata na naghahabulan dito sa bakuran namin. Bilisan mo Mama, Rio cheered. I did run faster pero mas mabilis pa rin si Senon. Kaya nahawakan niyang bewang ko at binuhat. Napatili ako sa ginawa niya. Ibaba mo ako. Natatawa kong sigaw. No baby, he mumbled. Hingal na hingal si Senon habang buhat ako. Bakit mo ako sinabihang pangit, ha? Sabi nito. Natawa na lang ako. Pangit ka naman talaga. Isang sabi mo pa ng pangit. Bubuntisin kita ulit. Iyon ang sinabi niya na nagpatahimik sa akin. Nakakakilabot naman yon. Oras na para matulog kami. Kinakabahan pa ako dahil pinipilit ni Rio na magtabi kaming tatlo ni Senon. But I don't want to. It's so awkward. Anak, sa ibang kwarto na lang matutulog si Mama ha? Pagpapaintindi ko kay Rio. The boy pouted. Hindi na ito nagsalita at tila malungkot ito sa sinabi ko. Napakamatampuhin pa naman nito. Napansin naman ito na Senon. Rio, buddy, I'll talk to Mama muna ha? Sabi niya sa anak namin. Tumango naman ng bahagya si Rio, pero nakayuko pa rin ang ulo nito. Hinila ko ni Senon papalabas sa kwarto at doon kami nag-usap. Oceana, pagbigyan mo na kasi, sabi nito. Sa ibang kwarto na lang kasi ako matutulog. Kayo na lang dalawang magtabi. Pagmamatigas ko pa. Bumakas na sa mukha nito ang inis at napakamot pa ito sa ulo. Gusto nga niyang tayong tatlo, di ba? Nakita mo ba ang mukha ng bata? Hindi ako sumagot.
Maya-maya naningkit ang mata nito, parang iniinteroga ako. Why are you looking at me like that? Tanong ko sa kanya. Ano bang ikinatatakot mo? Para ka naman ngayon lang. Magkatabi naman tayo noon Baka nakakalimutan mo, Oceana. Hindi mabubuo si Rio kung hindi tayo nagsalo sa isang kama. Natatakot ka bang masundan si Rio agad? Panunokso nito. At dahil sa panunokso niya, nakatikim tuloy siya ng kurot sa braso. Hoy, Zenon. Tigil-tigilan mo nga ako. Baka nakakalimutan mo rin na wala na tayo. Niloko mo ako. At kung hindi dahil kay Rio, hindi tayo magkasama ngayon. Kasal pa rin tayo, Mrs. Evangelista. Oo nga, tiniwan mo ako. Pero dala-dala mo pa rin ang apelyido ko. And I have my child with you too. At ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na hindi kita niloko? Bukas na bukas, I'll prove it to you na hindi ako ang nakita mo. Sabi nito, kaya halika na, matulog na nga tayo. Huwag mo antayang buhatin pa kita. Hindi na ako nakapalag pa. Kaya we spent the night, just the three of us. Kinabukasan, nang magising ako, wala na si Naria at si Non sa kama. Bago bumaba, naligo muna ako at nag-ayos. Today, I am planning to cook adobo for them. Nang makababa ako, nakita ko si Sinon na nakaupo sa sofa. He's busy scattering his phone. Nakapatong pang isa nitong binti at isa pa, he's a little different right now. Lumaki ba ang katawan niya o ngayon ko lang talaga napansin? He became a little bit tan. May balbas pa ito. Siguro fake lang yan. Kahapon naman malinis ang mukha niya. Hoy, nasaan ang anak ko? Tanong ko sa kanya. Nasa harap niya na ako. Hindi man lang niya napansin na nasa harapan niya na ako dahil abala siya sa pagkulikot ng cellphone niya. Tinignan niya ako nang nakakunot ang noo. Anak mo? Bakit mo sa akin hinahanap? Sabi niya habang napapailing. Nanlaki ang mata ko at hindi makapaniwala sa sinagot niya. Hoy, anak mo rin yon. Malamang sa'yo ko hahanapin dahil kayo naman ang magkasama. Magkatabi lang tayo sa kama kagabi. He got irritated. Ano ba sinasabi mo? Pati ako ay napikon na rin. Napapabayaan mo ng anak mo dahil nakatutok ka lang dyan sa cellphone mo. Tiningnan ko ang cellphone niya at mas lalo lang ako nagalit na makita ang picture ng mga sexing babae ang tinitingnan niya sa Instagram. Oh my goodness, hindi pa rin pala siya nagbabago. See? You're still a womanizer. Hindi ka pa rin nagbabago. Akala ko ba gusto mong bumawi, ha? Sigaw ko sa mukha niya. Hinampas ko siya ng hinampas dahil sa inis ko sa kanya. May gana pa niya akong landiin ulit, tapos ulit-ulitin lang din naman niya ang mali niya. Walang hiya. Hey, stop it! Awat niya. Stop mo mukha mo. Aalis na kami ni Rio dito. Sisiguraduhin kung hindi mo na siya makikita kahit kailan. Tumayo na si Sinon at galit na may kasamang inis. Akong tiningnan. Ano bang problema mo ha? Bigla ka na lang nanunugod. Oceana? Hindi ko na ituloy ang sasabihin ko kay Sinon. Nang bigla na lang akong tinawag ni Sinon? Biglang dumating ang isang Sinon na nasa pintuan. Nagpabalik-balik ang tingin ko sa kanilang dalawa. Isang Sinon na nasa sofa at isang Sinon na nasa pintuan. Nalilito na ako. Magkamukhang magkamukha silang dalawa. Anong nangyayari? Nalilito kong tanong na makalapit ang Sinon na tumawag sa akin ng Oceana. He said then tapped the other Sinon's shoulder. This is Sir Nanclet, Evangelista, my identical twin brother. Hindi ako nakapagsalita agad. Hindi ako makapaniwala sa nangyayari. My mind still couldn't process all the revelations. Ngayon ko lang napagtanto ang lahat. I told you, I didn't cheat on you. Hindi ko magagawa yun sa'yo, Shana. Ani Sinon. Hi, Shana. Nice to meet you. I'm Sir Nanclet. Clet ang name ko dahil I really love clitoris. Sabi nito sabay lahat ng kanyang kamay. Ngunit hindi ko magawang tanggapin ito. Sobrang daming what ifs sa isip ko sa mga oras na to. Napagbintangan ko si Sinon sa kasalanang hindi naman niya ginawa. I was so dumb. Gusto kong iuntog ang sarili ko sa pader. Habang kumakain kami, hindi pa rin mawala sa isip ko ang nangyari. I feel guilty and at the same time, wonder ang daming mga what ifs sa isip ko. What if hindi kami nagkahiwalay?
What if hindi ako umalis at klinaraw nakita ko? But I couldn't blame myself either. Nasaktan rin lang ako. I was too weak to face the truth that time. I am also victim. And in fact, Seno never told me about this identical twin. Basta ngayon, halo-halo ang nararamdaman ko. Too bad for the both of you. Bakit naman kasi nagtago ka pa, Oceana? This brother of mine was a complete mess over those 5 years. He's very miserable as fuck. Cernan opened up. Habang tinitingnan si Cernan, nakikita ko pa rin si Sinon. Lalo noong may balbas pa siya, kamukhang-kamukha niya talaga sila. He stated that in not so serious way, but I felt something on it. Pain? Guilt? Hindi ko alam. Nilakihan ni Sinon ng mata si Cernan para sawayin ito, pero hindi ito nakinig at nagpatuloy lang. Bakit? Totoo naman ah. Kaya nga nauna akong umuwi dito sa Pinas para dumalo sa proposal mo ulit para kay Oceana. Nagulat ako sa sinabi ni Cernan. Proposal? For me? I asked in disbelief. Tiningnan ko si Sinon. Nagkatinginan kami pero nagbaba lang siya ng tingin. Hindi niya magawang salubungin ang mga tingin ko. Sinon nodded. Yeah, when he was on Ireland, he was planning to propose to you again the moment he came back here. Iyon nga lang, nauwi sa walang proposal niya dahil bigla ka naglaho. Kayo naman kasing mga babae, tamang hinala agad kayo. Hindi ko na narinig ang huling sinabi ni Cernan dahil parang nabingi ako sa sinabi niya. This is making me insane. Nakakapanghinayang. Marami pang gustong sabihin ang kakambal ni Sinon na si Cernan, ngunit hindi ko na kaya pang pakinggan ang mga sinasabi niya dahil sobrang sakitan ng dibdib ko. Tumayo ako at tumakbo paalis sa hapagkainan kung nasaan nandoon silang dalawa. Buti na lang wala si Rio dito. Dahil kapag nakita niya akong ganito, hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Mabuti na lang hinatid siya ni Sinon kina mama at lola. Narinig ko pa na tinawag ako ni Sinon, pero hindi ko na ito pinakinggan. Sa halip, tumakbo lang ako papalabas sa bahay. Oceana, wait! Dinig kong sigaw ni Sinon mula sa likod ko. Sinundan niya pala ako. Napatigil lang ako sa pagtakbo nang maabutan niya ako. He grabbed my wrist to stop me from running. Umiiyak akong hinarap siya. Shh! Stop crying! He soothed. He cupped both of my cheeks and made me look at him. Lumingo-lingo ako. I'm sorry. Hindi ko alam. I'm sorry. Sunod-sunod kong ani habang umiiyak. Masakit sa akin ang nangyari sa amin, pero alam kong mas masakit para kay Sinon ang nangyari. Kaya hindi matigil ang pag-iyak ko. Nagsisisi ako ng sobra. Sising-sisi sa mga ginawa ko. Hindi ko siya Hindi ko siya magawang tingnan sa mata. Oceana, look at me. He gave me an assuring smile. It's okay. We can't turn back the time. Pinaglayo man tayo pero heto, nagkita ulit tayo. Inaamin kong sobra ako nasaktan nung nawala ka. I almost lost everything. Sa loob ng 5 taon, walang araw na hindi kita inisip. Walang araw na hindi kita hinanap. I was looking for you, Oceana. I never give up looking for you. A tear escaped on Senon's eyes. Mahal kita eh. I never stop loving you, kaya huwag ka nang umiyak. Nasasaktan ako. Itinuro niya ang kanyang dibdib. Masakit dito. Niyakap ko nang mahigpit si Sinon. Yung tipo ng yakap na ayaw ko na siyang pakawalan pa. God, I miss this man so much. I miss you, I whispered while hugging him. Niyakap ako pabalik na Sinon at mas pinaghigpit niya pa ang kanyang yakap sa akin. He's caging me into his arms and I feel safe. I feel complete. I feel love. I miss you too, Oceana. Araw-araw. Sinon never failed to make me feel that I am loved. He never failed to make me feel that I am alone. He made me feel experience that someone will always be there to love and support. Kaya nasaktan ako nung akala ko ay niloko niya ako. Dahil hindi ko talaga lubos na maisip na magagawa niya akong lokohin sa kabila ng pinaparamdam niya sa akin. Nadala ako sa emosyon ko kaya nagpadalos-dalos ako. Sinon kissed me on my forehead and looked at me intently in the eyes. Magsimula tayo ulit.
Let's make things right, my love. Pero nasaktan kita. Sagot ko. Naisip ko na baka hindi ako ang para sa kanya dahil lagi ko na lang siyang binibigyan ng sakit. Kaya maintindihan ko kung magmamahal siya ng iba. Kahit mahal ko pa siya. Habang buhay akong masasaktan, Oceana, kung wala ka sa buhay ko. I want to make it up to you. Magsimula tayong muli. Gusto ko ikaw pa rin ang magiging ina ng mga anak ko. Gusto ko, ikaw makakasama ko hanggang sa pagtanda. Ikaw lang, Oceana. Ikaw lang. I can feel his sincerity. Ganon din naman ako. Gusto ko siya pa rin ang magiging ama ng mga anak ko. Gusto ko, siya pa rin magiging asawa ko. I want to try again. We will never know if we will never try. I don't want to regret it my entire life. Susugal na ulit ako pero ngayon, may kasiguraduhan na. Lumipas ang ilang buwan, Sinon and I brought our relationship back. Napakasaya ko sa mga buwan na kasama siya at si Rio. Lahat ng mga sakit at pagsisisi ay nawala. Everything and everyone were so lively. Ang mga lungkot na naranasan ko sa loob ng 5 taon ay napalitan ng saya. Time flies so fast. At ngayon, nagpaplano na kami ni Sinon sa gagawing birthday party namin ni Rio. Rio will turn 6 years old 3 days from now. Sinon likes Rio's birthday to be grand. Gusto ko lang naman ng simple pero hindi ko na siya mapipilit pa sa plano niya. Dahil he wanted to make up those 5 years na wala siya sa birthday ni Rio. How many layers of cake we will gonna make? Tanong niya sa akin. Nag-hire pa siya ng isa sa pinakamagaling na baker mula sa France para gumawa ng birthday cake ni Rio. Ikaw nang bahala, sabi ko sa kanya. Medyo masama kasi ang pakiramdam ko. Palagi na lang sumasakit ang ulo ko. At nagiging sensitibo na rin ako sa mga bagay-bagay nitong mga nakaraang araw. I'm not in the mood today. Okay, fine, sabi niya at binalingan ang baker. Gusto kong gawin mong 12 layers ang cake. Muntik na akong masuka nang marinig ko ang sinabi ni Sinon. 12 layers of cake? Goodness! Ang dami naman yata. Sobrang laki na niyan. I protested. He just gave me a smile and put encircled his hand around mine. Nakaupo kami sa sofa ngayon dito sa bahay, kaya madali lang niya akong maganon-ganon. That's enough, wife. Balak ko pa nga sana gawing 16 eh. Naku, Sinon, evangelista ha. Umayos ka. Kundi kakaltukan kita dyan. Natawa lang siya sa inasta ko. You're different this past few days. Nagiging moody ka, wife? Natatawa niyang ani. Hindi ko na lang siya pinansin. Lahat ng mga suggestions niya ay hindi ko na lang kinontra. Hayes, attorney nga naman. Rio's grand birthday has finally arrived. It is a Lilo and Stitch team. Kaya sa resort ni Engineer Alessandro ang venue ng birthday celebration ni Rio. Maraming bisita. Some of them were Sinon's friends and colleagues. Maraming abogado at mga CEO. May mga staff din ng kumpanya niya. And aside from that, may mga kids din kaya kahit papaano, natutuwa si Rio. After we've been through, masaya ang lahat para sa amin. Dahil sa wakas, everything fell into the right place. Magkakasama na kami ngayon. Ngayon ko rin sasabihin kay Sinon na magkakaroon na kami ng bagong miyembro ng pamilya. Yes, I'm pregnant. Nagpa-check na ako nung nakaraang araw dahil iba na ang pakiramdam ko. My monthly menstruation is also delayed too. Kaya naisip ko na buntis ako at hindi nga ako nagkamali. I am 3 weeks pregnant. Simula nung magkaayos kami ni Sinon, we have a very healthy sex life. Magtatrabaho siya sa umaga at magtatrabaho rin siya sa gabi sa akin. Kung off naman niya, mapaumaga man o gabi, sige pa rin kami. Kaya ang nangyari, with those hard works, it bear fruit. Nagbunga ang ginagawa namin. Lahat ng pawis na nawawala sa amin ay nasuklian ng bagong ibanghilista. Natatawa na lang ako sa naiisip ko. I'm very happy and I know Sinon and Rio will be much more happy if they will find out that I am pregnant. They were both eager to have another baby. Gusto ni Rio na magkaroon siya ng baby brother. It would be a double celebration. Are you tired? Tanong sa akin na Sinon. Kanina pa kami nag-entertain ng mga bisita.
Ngumiti ako saglit. No, I'm okay. I'm enjoying. Baka pagod ka na ha. Hatid na lang kita sa room natin. Malambing na sabi niya. Napakamaalalahanin talaga nitong abogado ko. Honestly, I'm already tired. But for tonight's announcement, I tried not to. Ayos lang talaga. Sabi ko, baka nga ikaw na itong pagod lalo na't nagkakaedad ka na. Biro ko pa sa kanya. Kumunot ang noon niya at tila hindi siya sumasang-ayon sa tinuran ko. Anong matanda? Ako? Kaya ko pang umabot ng 15 rounds. Gusto mo simulan na natin ngayon para magkaalaman na? Game! Pangaasar ko sa kanya. He groaned, "My dear Oceana, you're being naughty." He leaned into my ear then whispered, "And it makes me so horny." Lumayo ako sa kanya at tinimpal ang kanyang dibdib. "Umayos ka nga, attorney. Marami pang bisita." Tumawa lang siya ng mahina. Hours after, we started the program. From the games and so on, maraming natanggap na regalo si Rio. Should I say, mamahaling regalo.